Rosalie, ito bang PAGCOR ay sang-ayon na tuluyan ng buwagin o tuluyan ng ipagbawal ang pogo sa bansa? June, handa ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na suportahan yung magiging desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. gayon din ng Kamara o ng House of Representatives at Senado kaugnay ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. Kung pagtitibayin at tuluyan ngang ipagbabawal ang POGOs o tinatawag ng Internet Gaming Licenses o IGLs ngayon, handang sumunod ang PAGCOR dito. Yan ang pahayag ng PAGCOR sa unang pinagsanib na pagdinig ng House Committees on Public Order and Safety at ng Games and Amusements. Isinagawa ngayong araw ang motu proprio inquiry in aid of legislation ng Kamara kaugnay ng mga krimeng iniuugnay sa illegal POGOs, gaya ng human trafficking, kidnapping, torture, online scams, money laundering, murder at iba pa. Ayon sa PAGCOR, susuportahan nila ang anumang magiging pasya ng legislative branch at ng Pangulo sa mga kumpanyang ito. If Congress will pass a law and if the President will order the immediate closure of the IGL industry, we will be supportive of such. We will not be contradicting whatever decisions Congress, Senate, or the President of the Philippines will make. Ilang torture videos o pagpapahirap ang ipinakita sa pagdinig ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na nakalap nila sa mga dating empleyado ng POGO. Yan po yung nakatakas, nahuli, at ayan po yung kanyang inabot. Nakatakip ang mga mukha, humarap din ang ilang nailigtas na POGO workers sa mga ni-raid na POGO hubs sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Ang iba sa kanila galing pa sa China, Malaysia at Vietnam. Hirap mang ilahad ang mga pang-abusong naranasan, ilang katanungan ng kongresista ang sinagot ng mga ito. Were you tortured? Have a physical abuse or something? The back. Libong mga illegal POGO workers. Pero ang dinadatnan lang nila, katulad ng nakalipas na pagkakataon sa Bamban, Tarlac, ay nasa lagpas 50. So inamin ng PAOK na meron ng leakage sa isinasagawa nilang mga raid. At yan ang nais na tuklasin din ng mga kongresista kung nasaan ang suliranin dahil may leakage pagdating sa isinasagawang raid ng mga otoridad sa mga POGO hubs. Pero isa sa mga paraan nga ng PAGCOR na ginagawa ngayon ay lansagin, ibig sabihin hindi na pahintulutan ang anumang hub sa POGO. Yung sinasabing, Rosalie, na illegal na pogo, meron kang binanggit na numero kanina, ito ba ngayon ay ipinasara na o nananatili pa rin ito sa operasyon? Dahil sa kasalukuyan kasi meron nga lang 45 na Philippine Offshore Gaming Operators, dati tinatawag na POGOs, ngayon ay Internet Gaming Licenses o IGLs na. 45 lang yung binigyan ng lisensya ng PAGCOR. Kung dati ay merong daang-daan o ilang daang POGOs na nag-ooperate sa bansa, nagkaroon nga ng re-application para sa lisensya. At ang meron lamang ngayon na may lisensya galing sa PAGCOR ay 45. So yung mga hindi na pagkalooban o hindi nakapasa sa ibinibigay na requirements ng PAGCOR, ito yung mga itinuturing na nga na illegal o nag-underground operation na. At sabi ng PAOK, karamihan sa 400 plus na yan na illegal POGOs ay makita dito sa Metro Manila. Pero Sanala. ng Visayas, din ng Mindanao at sa iba pang bahagi ng Luzon. Okay. Isa na lang, Rosalie, yamang nandiyan ka sa House of Representatives. Sa Lunes ay sona na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Meron ka na bang naririnig kung kasama ba itong POGO na i-announce niya na ipagbabawal na sa bansa? O June, kasi dito sa House of Representatives may mga panukalang batas na inihain. Ilang kongresista ang nananawagan na tuluyan nang ipagbawal ang POGO dito sa Pilipinas dahil nga sa mga illegal na aktibidad at mga krimen na iniuugnay sa POGOs. Pero ang natatandaan natin na posisyon ng liderato ng Kamara, partikular na si House Speaker Martin Romualdez, ipatupad ng mahigpit ang batas kaugnay ng POGOs dahil naniniwala siya na pagkatuloy ng ibaban o ipagbabawal ang POGOs sa bansa ay magre-resulta to sa underground operations. Gayun din meron sumusuporta
Kaya House Speaker Martin Romualdez dito, ang ekonomista ang mambabatas na si Albay Representative Joey Salceda, na pagka tuluyang ipinagbawal ang pogo sa bansa ay magreresulta nga ito sa mas maraming illegal na pogos, na kung gano'n nga mangyayari, walang kapasidad yung ating mga otoridad na supilin talaga dahil mas marami na ang mag-illegal operate na pogos. So, yun yung posisyon ng liderato ng Kamara. Pero nagbigay siya ng direktiba sa mga komite na ito, katulad ng Games and Amusement at saka ng Public Order, na magsagawa nga ng investigasyon kaugnay ng illegal activities at mga krimen na iniuugnay dito sa pogos. Ang pangako niya ay titinggin o pakikinggan ng lahat ng stakeholders kaugnay nitong pogos. So, ibig sabihin, gusto muna ng liderato ng Kamara na linisin ang pogo, yung mga illegal na pogo, at talagang mamantine yung legal na pogo na walang krimen na nagaganap. Ganun ba yun, Rosalie? Oo, June, kasi nga ang sabi ng mambabatas na si Representative Joey Salceda, yung mga legal pogos ngayon, nakakatulong yan na magbigay ng impormasyon tungkol sa mga illegal pogos na nag-ooperate pa rin sa bansa. Kaya kung tuloy ang ipagbabawal ang lahat ng pogos, maaaring yung mga legal na pogos na tumutulong magbigay ng information sa pamahalaan laban sa mga illegally operating pogos, mas mawawala na makakatulong ang pamahalaan tungkol sa mga mahalagang impormasyon na ito. Maraming salamat, Rosalie Cos, nag-uulat mula sa House of Representatives.